Ayan, nandito tayo muli at meron tayong puntahan at aalamin ang kwento sa likod ng magkapatid na to. At ito ay inilapit din sa atin. Kaya ngayon, alamin po natin at samahan nyo kami at makipagkwentuhan tayo isa sa inilapit sa atin. Tara, samahan nyo kami mga kalingap, mga kaibigan. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall So yun mga kalingap, mga kaibigan, na meron na naman uli sa atin inilapit na isang pamilya, no? Kaya ito ay nakita nyo naman siguro sa ating intro, no? Na yung sitwasyon ng kanilang bahay. So diretso na po tayo dito, no? So ate, ano po pangalan ni ate? Arlene. Ha? Arlene. Pasok na ako ate, ha? Ano pangalan ni ate? Rico. Ngayon inabot ako ng electric fan. Ano pangalan ni ate? Arlene. Arlene De La Cruz. de la Cruz. Ilan taon po? 29. 29 years old. Ilan ang anak? Apat. Apat. So ito siya, anak mo rin. Hindi. Ano ka? Kapatid. Kapatid. Ano naman ang pangalan ni ate? Maria Jesusa. Maria Isusa. Ilan taon? 15. 15 years old. Nag-aaral. Mpo. Anong grade? 10. Grade 10. So ito, ate mo. Mpo. Siya ang kapatid mo talaga. Okay. So ikaw, dito ka nakatira din. Okay. So ate, anong trabaho? Wala po. Ning housewife. Housewife. Si mister mo, nandito. Opo. Nandito. Anong trabaho ni kuya? Construction. Construction. Kasi nakita namin ate, kung titingnan yung pause muna. Baka magpapadidi si ate, ha? Yan. So, yun nga, no? Kasi pinaano natin dahil na yung baby ni ate ay medyo maingay, umiiyak pag hindi sa nanay, no? So, yun ate, no? Si kuya ay hindi ba maliban doon sa ano bang trabaho niya? Naglalaot. Naglalaot din. So ano yung trabaho niya kanina? Yung sabi mo kanina? Construction. Construction. So siya ay construction at naglalaot din. So ano yung nilalaot niya? Sariling bangka? Hindi po. Hindi. Nakikisama lang po siya. Nakikisama rin. Sa lawlaw. So yun nga ay yung tamban. Opo. So yun nga, ito nakita kasi namin yung inyong sitwasyon ng bahay ninyo dito. Matagal na ba kayo nakatira dito ate? Opo. So bakit ikaw ate dito naman nakatira? Si mama ninyo, hindi ba kayo pwedeng tumira doon sa bahay ninyo? Bakit? Ano ba yung bahay ninyo? Malaki? Maliit? Ano ba? Maliit. Maliit? So ikaw ngayon ang nagiging katuwang ni ate mo kasi nga yung mga anak ay ilan ang anak mo ate? Apat. So yun nga, maliliit pa yung mga tawag nito, pamangkin mo. So ikaw ay nag-aaral ng Grade 10. grade 10. So ikaw ngayon ay grade 10, saan ka naman nag-aaral? Sa Dunso. Sa Donsol din. So ito ay, anong barangay ito? Ugod. Ugod. Oo, Ugod. So ano ba ang tubig dito ate ay talagang laging ganito? Opo. Mas lalo tumataas. Bakit? Hindi naman naulan. Diyan kasi pumupunta sa Emburnal. Pumapasok dito. Galing sa dagat. Opo. So ano yan? Araw-gabi may tubig dito sa ilalim na to? Hindi po. Akon lang po. Tuwing hapon. So pag maliit ang dagat, wala naman tubig dito? Wala po. Buti hindi malamok sa area na to ate. Minsan po may lamok, minsan din wala. Minsan wala. Kapag mangin po. So yun nga, ang nakikita namin dito, yung sitwasyon ng inyong dito, no, bahay ay ganito. So matagal na ba kayo nakatira dito? Opo. Tagal na. Oo. So ang ganda ng nila mga kalingap, mga kaibigan, yung TV nila, di ba? Direct to, ano ba yan ate? Antena na yan, diretso. Opo. Antena na diretso yan. Yung nakatali. Hindi. Hindi po, charger. Charger.
So, nagulat lang ako ate, akala ko TV talaga. So, pag nanonood kayo, ganyan. Hindi po, inaalis. Inaalis. So, sinacharge nyo lang. Opo. Diyan na kayo Umaikot kasi yung paningin ko. So, ikaw ate, kumusta naman ang pag-aral mo? Ayos po. Ayos naman. So, smiling, talagang sadyang ganyan ka palangiti. Okay. So, ikaw nag-aral ngayon ng, anong grade ulit? 10. Grade 10. So, magpapasok ka ngayon, grade 10 ka pa rin. No, ibig sabihin, itong pasukan na to ay grade 10 ka. So, nung nakaraan ay grade 9 ka. So, yun nga, ano ang pangarap mo? Ano ang gusto mo? Makatapos ng pag-aaral. Makatapos ng pag-aaral. Ano ba gusto mo bang mag-college? So, pag nag-college ka, ano yung gusto mong kurso? Or course? Maging teacher. Baka napipilitan ka rin sa teacher. Ano ba yung nagustuhan mo at bakit teacher ang gusto mo? Ano yung gusto mo? Ngayon mo lang ba nakita si Coco Martin? Para makatulong sa mga taong di marunong magbasa. Para makatulong sa mga taong hindi marunong magbasa. Ikaw ba mahusay magbasa? Mahusay ka ba magbasa? Ano ba ang pinaka-special subject mo? Math, English, Filipino? Pilipino po. Filipino, as in Filipino. Okay, so magaling ka magtagalog. Medyo. So, yun ikaw ay ilang taon ulit? 15. 15 years old. Pangilan ka sa inyong magkakapatid? Bunso. Bunso. So, ikaw ngayon ay kailangan makapagpatuloy ng pag-aaral kasi ikaw ay bunso. Sa mga kapatid mo na mga nakakatanda, may mga anong grade, anong year ang mga naabot nila? May grade 12 po. Mm-hmm. Grade 6 po. So walang nakarating na o nakatungtong ng college. Totoo? Sa ibang mga kapatid mo? Hanggang grade 12. Hanggang grade 12 lang. Kasi po ako nakatapos lang ako grade 6. Grade Kasi 6 ka. tinulungan ko yung papa ko sa paglaot. Naglaot ka ate dati. Opo. Kasi Wala nakikita yung dibdib niya wala po siyang kasama. Ako lang po. Wala siyang kasama, ikaw Kaya na. uminto ako ng pag-aaral. Ganon. Opo. So ibig sabihin natin, nakaranas ka ng paglalaot. Opo. Ay, grabe. Yung malalaking alon, naranasan ko din yun. Ay, grabe. Lalo na yung tumataas na alon sa bangka. Pumapasok. Pumapasok sa bangka, ko yun. naranasan mo. Opo. So pangilan ka sa inyong magkakapatid? Mga sa panglima. Panglima ka. Opo. So ilan kayong babae sa inyong magkakapatid? 5. 5 kayong babae. Opo. Pero ikaw panglima sa magkakapatid. Nawa kasi ako dun sa tatay ko, kaya minto na lang ako para may makasama siya. Ganun. Opo. So doon sa mga nauna sa'yo or panganay sa'yo, nakakatanda mo na kapatid, wala bang lalaki na pwedeng sumama sa tatay mo para makatulong sa paglaot? Mayroon din, kaso sama-sama din sila. Sumasama din. So ibig sabihin, mga anak o kayong magkakapatid ay sumasama sa paglalaot. Uy, grabe Kaya, naman, no? Kahit kinakaya ko kasi masamaan ko lang yung papa ko. Makatulong sa pamilya. Iniinto ko na lang yung pag-aaral ko. Grabe naman, ano? Baka nakikita yung dibdib natin sa video, ha? Lagyan mo lang hindi matago makalabas lang. Kasi nag-ano si Bibi. Oo nga So, ikaw naman na Maria Jesusa. Yung dinanas ba ng ate mo, dinanas mo rin ba? Opo. Maniwala ako sa'yo. Hindi nga. Opo. Nakakasama ka rin sa laot kay papa mo? Minsan. Minsan. Grabe naman yung sitwasyon ninyo, no? So, ano yung mga dinanas mo na, kumbaga, masalimot sa laot? Katulad ng ano? Nabot ng ng malalaking ulan. Tapos, minsan, yung masamang panahon. Masamang panahon. So, ibig sabihin, dinanas mo rin yun, Jesusa? So, ikaw ay may kahusayan maglangoy?
Ito. Oh, so yun nga kasi mga kalingap mga kaibigan ay nasa gilid sila ng dagat, ano. So bilang isang manglalaot or mangingisda, ano yung gusto mong mabago sa pamilya ninyo? Ano yung gusto mong mabago sa pamilya ninyo para sa iyo? Kasi 'di ba lumaki kayo na yung tatay ninyo ay mangingisda and then kayo nakaranas din ng pumalaot or makaranas ng mga ano sa laot, ulan, alon, kung ano man masama ng panahon. Para sa iyo, ano yung gusto mong mabago sa inyong pamilya? Kabuhayan. Kabuhayan. So ito nga Isusa, kailangan mong magsumikap para sa iyong pag-aaral, kasi ito yung magiging daan unti-unti na mabago ang inyong pamumuhay. Katulad nga ng kwento ninyong magkapatid na dinanas ninyo bilang isang babae, pero dinanas ninyo ang maglaot at nakaranas kayo ng kakaiba sa laot, La la la. Kada hapang sa lupa'y para akong inaalon at nalulunod sa batikos ng mundo. Sa kung ano lang ang kaya ko. Pigang-pigang sa mga problemang di masolusyonan. Parang walang bukas. Pwede bang iwas? Hinahanap ang sarili, ngunit di nakakayanin sa ligaw na dinadaanan ko. Saan na to patungo? Saan ako patungo? Dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang. Dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang ating kagandahan. Dahan
upang masalayan ang payapang kalangitan. O pagod ka na, pero di ka nag-iisa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Alanghap sa hangin, pansin ko na lagi na lang usok. Walang malinis, halos puro polusyon. Parang ako raw ng konsumisyon. Gulang-gulang ang isip, saan ba lulugar kapag nagkamali? Grabe silang manghusga. Bakit perfecto ba sila? Huminga ka ng malalim at isipin ng mabuti ang mga desisyon ilalaan para sa kinabukasan. Nang makapunta sa paroonan, kung dahan-dahan nating simulan muli ang paghakbang, dahan-dahan tumingin sa salamin upang makita ang aking kagandahan. Dahan-dahan iangat ang muka upang masilayan ang payapang kalangitan. O pagod ka na, pero di ka nag-iisa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. So, yun, Maria Jesusa at ano pangalan ni ate? Arlene. Ate Arlene. Yun, maraming salamat kasi may talent ka rin pala sa singing. Pero payo ko lang sa'yo, mas pag-igihin mo yan kasi baka yan ang isa sa magpaahon sa inyo sa inyong kahirapan at tinatamasa sa ngayon. So ngayon Ate Arlene, kami ay nasa panahon ng scouting. Pagpasensya po muna, pero asahan niyo po sa next na pagkikita nating muli. Kasi ako naman po ay yung mga ganitong scout, ay binabalikan po namin. So mag-ready lang po sa next na pagkikita natin muli, at sana sa next makita ko rin ang iyong husband. So sa ngayon nasaan po siya, ate? Naliligo. Okay. So ikaw, Miss Maria Jesusa, tama ba? So may papayo ko lang sa iyo, pag-igihan ng pag-aaral, tuloy-tuloy ang pag-aaral, huwag isipin ang kahirapan. Kasi ang kahirapan, kung ating isipin, tayo ay mawawala sa ating direksyon o yung doon sa ating tatahakin. So ikaw ngayon ay 15 years old, bata ka pa, at yun nga ay bunso ka sa inyong magkakapatid ka mo, So ikaw ngayon ang pag-asa nila, Kasi alam ko naman na ang iyong mga kapatid na yan ay hindi kanila pababayaan. Siguro sa pakunti-kunti ay kaya ka naman nilang tulungan sa pag-aaral mo, kasi ang sa kwento ninyo, wala pang nakatungtong ng college, tama ate, sa magkakapatid ninyo. So yun lang, may papayo ko lang din po sa inyo. Sana tulungan ninyo itong si Maria Jesusa sa kanyang pag-aaral para naman maabot niya yung kanyang pangarap. So siguro naman nandiyan kayo mga kapatid niya para suportahan siya. So sa ngayon na pag-aaral mo, Jesusa, okay na ba? Nakapag-enroll ka na ba? Or wala pang enrollment sa... wala pa. So ganun lang muli. Sa next na pag-uusap natin, sana more talent pa ang... Maliban sa singing, ano pa yung mga talent na alam mo? Bailit. Sayaw o dancing. So ganun lang. Ang may papayo ko lang sa iyo ay ma-improve mo yung iyong talent dito sa singing. Asahan ninyo, babalik at babalik kami dito muli, Kaya sa ngayon ay nasa scouting kami. Kaya medyo kami ay hindi mo na nagdadala ng kahit ano man, ate. At Miss Maria Jesusa, Hopefully sa sunod
meron ka pang may handog ng mga ilang awitin para sa ating mga viewers dyan, ano? So, akin na muna yung mic para tayo ay makapagpaalam. Ikaw na kumuha. Yan mo lang, pihitin mo lang. Yan, ano? So, yun po mga kalingap, mga kaibigan, sa mga nandito sa ating premiere, ano? Pagsamantala po tayo ngayon ay nasa scouting. Sabi ko naman po na tuloy-tuloy ang scouting natin dito sa Donsol. Ika nga ay may na ano tayo, mayroon tayong scout or mga beneficiary na medyo nawawalan siguro ng gana or nakukuha ng iba. Pero ang scouting tuloy-tuloy, kaya yun nga, may mga paparating tayo ng mga bagong muka na mapapanood ninyo sa ating channel. Kaya sana po, sa mga dito po sa aking premiere, ay suportahan niyo po ang mga paparating natin ng mga upload, mga bagong scout, mga bagong muka. Ito po ay mga inilalapit din sa atin sa mga nakakakilala sa atin dito sa Donsol. Kaya yun maraming salamat po sa mga nakakapanood sa ating mga upload videos, no? Kaya sa ating mga nakasuporta dito, nagiging kaagapay, maraming salamat po sa inyong suporta. Pakiusap po, sana po andiyan pa rin po kayo, lalong-lalo na sa mga ganitong bagong scout natin, no? Kaya uli, sa mga nandito sa aking premiere, maraming salamat and God bless po sa lahat. Thank you sa mga teams na mga nakasuporta sa atin. Hindi ko po muna kayo maisa-isa. Pero maraming salamat po sa lahat. At unang-una, maraming salamat Kuya Bal Santos Matubang, Athena Vlogs at Kalinga Prab. Thank you na marami and God bless po sa lahat. Bye-bye!